Nabubuhay naman sa ganun lang ang sahod. Pero bakit ngayon, kapatid, parang malaki ng sahod, pero bakit kulang pa? Napansin niyo yung mga kapatid? Yung priority na yun? Yung aspeto na gano'n? Noon, di ba, kontento tayo sa maliit na sahod, nakaranas tayo ng gano'n, mga kapatid. Pero bakit ngayon na ang sahod mo lumalaki na, bakit naging kulang pa? At gusto mo naman ulit ngayon na mag-request sa amo mo or in some point, wala pong masama yun, mga kapatid. That is okay. But the only thing is, maybe you are in the wrong priorities. Baka nasa wrong priorities ka ngayon sa buhay na to. Kaya nga, ang pinaka-priority ng isang tao, mga kapatid, is yung sino yung naglikha sa'yo. Yun yung priority mo, yun yung manual mo eh. Para maayos at magamit ka ng para sa kagagamit, kapatid. Saan mo, yung upuan? Ang upuan, pwede mo itong tayuan eh. Tumayo ka dyan. Pwede yan, kapatid. But anong purpose ng upuan? Para upuan. Hindi pwede pambato, mga kapatid, pag nag-aaway. Pwede mo siya ibato. Sa buhay ng isang tao, marami tayong pwedeng paggamit. Gagamit sa sarili mong kapasyahan, gagamit para sa mundo, at ano bang pinakamainam? Magamit para sa Panginoon. Amen po? Lama nga natin si Lord. Amen. Praise God. So, diretso po tayo, mga kapatid. So, ang monthly verse natin ngayon is, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead where He comes to set up His kingdom. So, pinaliwanag ko yan lately, last time, mga kapatid, about sa judge. Ang judge na yan, hindi lang yan judge sa yung nagkakaroon ng pagkakasala, kasi ang ating paglilingkod is meron niyang evaluation at the end of the day, kapatid. Biblical po yan. Tapos ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, is ito, yung number 2, preach the word of God, be prepared whether the time is favorable or not, patiently correct, rebuke and encourage your people with good teaching. Sabi niya sa 3, for the time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teacher who will tell them whatever their itching ears want to hear. So ito yung mangyari din sa kapanahonan, mga kapatid, which is nangyari niyan ngayon. Now, itong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, is preach the word. So pinaliwanag ko itong example na preach the words, mga kapatid. Basically, pag sinasabi natin preach the word is about the word of Jesus Christ. Ang sabi niya, preach the gospel to all nations. So hindi na ito nakabox, mga kapatid, in some point dito sa corner na to. Amen? Nakapagbigay ito sa atin ng isang kaunawaan, mga kapatid, na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung saan ay ito yung trabaho ng bawat tao na lahat po ay maghayag ng salita ng Diyos. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Ibig sabihin, regardless sa situation mo ngayon, kapatid, regardless kung ano mang meron ka ngayon, tag-ulan man, tag-init man yan, there is no excuse. Yun ang sabi niya, Apostle Paul kay Timothy. Kung season man out of season, tag-ulan man, tag-init man, sa calamity man yan, natural man yan na climate, or even sa personal, mga kapatid. At right after na magkaroon ng pagpahayag sa salita ng Diyos, ang sabi niya, teach them, turuan sila, mga kapatid. So right after preaching, there is a teaching. Magkaiba po yan, mga kapatid, no? Preaching and teaching. Even the Lord Jesus very specified yan. Ang pagdating sa teaching. Ang teaching naman, nandun yung patiently correct. Ibig sabihin, nandun yung correction sa paglakad. Kung hindi makalakad ng maayos, kapatid, nandun yung pagtatama, rebuke, mga kapatid. Encourage your people with good teaching. So napakahalaga na maturuan din ng tama para makalakad din ng tama, kapatid. Amen? Bakit po kailangan na maturo ang tamang salita ng Diyos, kapatid? Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa mga bagay na hindi mo alam. Ang lahat na meron sa kalangitan, mga kapatid, is makuha mo lang yan sa pamagitan ng pananampalataya. So pananampalataya ngayon ang kailangan sa tamang pananampalataya para tama din ang maranasan ng tao. Kasi pag hindi tamang naituro, mga kapatid, hindi rin tama ang pananampalataya. So, hindi ngayon makakaroon ng katugunan sa nais ng Lord sa buhay ng isang tao. So, pag-usapan natin itong preach the word, mga kapatid. Ito lang naka-highlight. Praise God. So, bakit po kailangan na i-preach ang salita ng Diyos? Kasi ang sabi ng word ng Lord through Prophet Isaiah, the rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth.
cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. So mayroong mensahe niyan. But dito tayo mag-focus, kapatid. It is the same with my word. I send it out. And it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Amen? Praise God. Lapakan natin buhay na Diyos. So, ano bang sinasabi dito mga kapatid? Ina-analogy po ng Lord mga kapatid ang praise God. Ina-analogy po ng Lord ang salita niya sa ulan na bumumuho sa lupa. Na pag maulan na ng lupa, ano po mangyari? Mababasa at magkakaroon ng, ang sabi niya, to cause the grain to grow, to produce seed for the farmer and bread for the hungry, kapatid. So ano pong ibig sabihin dito? Ibig sabihin, pag nandiyan ang salita ng Lord mga kapatid, it produce something. So kailangan siyang ibahagi mga kapatid para katulad ka na nagpaulan kapatid. Kung saan ito maitanim mga kapatid, magkakaroon siya ng, ang sabi niya dito, accomplishment. So hindi lang ang Diyos nagsasalita dito, at the same time, ang salita niya nagtatrabaho din. Kasi ang sabi niya, it will accomplish all I want it to. So sino yung magtatrabaho mga kapatid? Ang sabi niya, I send it out, the word, and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. Sino ang maka-accomplish na magkaroon ng katugunan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? It is the Word Himself. Siya mismo ang magtatrabaho sa ating mga buhay. Dahil ang salita ng Diyos is buhay yan, kapatid. Kaya nga, kailangan mo siyang ibahagi. Kailangan mo siya ngayon ipahayag mga kapatid. Kasi ang sabi, pag napakinggan ito at naitanim mga kapatid, it always produces fruit. Pamumunga mga kapatid sa bawat buhay natin. So isa lang pala ang kailangan natin mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Kung gusto mong managumpay sa buhay na to, kapatid, kung nais natin na magkaroon ng katugunan sa lahat ng ating mga nangyayari sa buhay natin, is we need the Word of God. Dahil ito po ang pinili po ni Mary mga kapatid. Ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, I send it out and always produces fruit. So it will not miss out. Nandun talaga yung pamumunga niya. At hindi lang yun mga kapatid, it will accomplish all I want it to. So the Word Himself, when God's speaking, at the same time, the Word is working sa ating mga buhay. At hindi lang yun mga kapatid, it always prosper. Mananagumpay ka. Ikaw at ako, everywhere I send it. Saan po na aspito ng buhay natin, kapatid? Na mayroon dapat tayo sa relational, sa trabaho, sa spiritual, pagdating man sa financial, sa health, mga kapatid. Lahat yan, sabi niya, it will prosper wherever I send it. So, kailangan natin mga kapatid na magkaroon ng pagtatanim sa salita ng Diyos. So, dito, ibig sabihin that the Word of God is working sa ating mga buhay. Kung naulanan tayo, kung nabasa tayo mga kapatid, na pag hindi nabasa, ano ang nangyayari mga kapatid? Hindi ka talaga makaroon ng benepisyo. Di ba? Pag ang ground, tatabunan mo yan, at the same time, mayroong ulan, ano po ang mangyayari? Hindi siya mababasa. Amen? Mga kapatid? So, kailangan natin na mabasa tayo, katulad dito na matanggap natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit po? Because the Word of God is in operation. Sinong nagtrabaho sa operation? Ano meron sa operation, mga kapatid? Ano meron sa operation? Production. When we talk about operation, it produces something. Kaya nga dito, it produces ang Word of God sa ating mga buhay. There is an operation of the Word of God in spiritual sa atin. It will give us the production of many fruits. Kaya nga, produce fruit, accomplish, and it will prosper. Amen, mga kapatid? Kaya nga sabi ko, kanina na pagdating sa Panginoon, is pag siya yung priority natin, our needs, His priority. Pero in some point is, nadisip tayo sa mga pangangailangan natin, sa mga bagay na nakikita, kaya nga yung priority natin, na dapat natin yung priority ay na miss out natin yon. We don't prioritizing the priority because
prioritizing the secondary. Ano yung mga secondary? Mga kakainin natin, pangangailangan natin, ano pa? Susuotin natin, at lahat ng mga bagay na yun. Na which is, si Lord dapat ang ating priority sa buhay na to. Hindi lang siya number one. Kasi hindi ba pwedeng may kaagaw si Lord dyan sa puso mo, mga kapatid? Hindi ba pwede, mga kapatid? May kaagaw si Lord? Secondary siya? Hindi ba pwede, mga kapatid? Siya mismo ang number one. Hindi lang number one, siya mismo ang pinaka-core ng buhay, ng puso natin. And the rest, hindi ko sinasabi na huwag mahalin yung mga kapatid, no? Ang sasabi ko lang dito, pag si Lord ang nauna dyan sa ating mga puso, sigurado yan, kapatid. Sigurado yan na mag-align yung buhay mo. Sino bang gustong hindi ma-align ang buhay? Di ba wala, kapatid? Nais natin lahat na mananagumpay tayo. Lalo na in these days, in these last days, kapatid. We see things happening. We don't know the future holds. Di natin alam anong araw ng bukas. Ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Sa Pilipinas, nagpulipila yung bagyo. That is calamity, kapatid. Then, who knows anong mangyayari, kapatid? Hindi man yan takot. Kasi normal man yan, kapatid. May bagyo naman talaga eh. So, sino yung dapat natin unahin, mga kapatid, na kahit sa kabila ng bagyo, nagkakaroon pa rin tayo ng production. Kasi the Word of God will operate sa ating mga buhay. Kaya mapalad tayo ngayon, nandito tayo. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Seryoso tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Speak the word, mga kapatid. But bago natin bisahan, kapatid, pumunta tayo sa storya ni Moses, sa Numbers chapter 20. Karoon tayo ng reflection. So that time, mga kapatid, nagre-reklamo po itong bayan ng Israel. Bakit po? Kasi walang tubig. Reklamo, sa na ba kayo kami dito, Moses? Walang tubig. So right after, nagkaroon sila ng rebellion, mga kapatid. Now, ngayon, si Moses at si Aaron turned away from the people, lumayo sila, mga kapatid, at pumunta sa Diyos. They went to the entrance and tabernacle, where they fell face on the ground. Then the glorious presence of the Lord appeared to them, and the Lord said to Moses, ang sabi niya, you and Aaron must take the staff and the symbol of the entire community. Ang sabi niya, as the people watch, speak to the rock over there. See, kapatid, pwede pala tayong magsalita, no? Sa bato. Si Lord din, mga kapatid, ano sabi ng Lord? Speak to the mountains and they will jump. Tama ba? Ang sabi niya dito, mga kapatid, kaya nga napakahalaga ang preaching the word, kapatid. Kasi meron yung kapangyarihan, kaya ang sabi ni Moses kay Lord, speak to the rock over there at it will pour out its water. So ano bang sabihin sa rock? Lumabas ang tubig dyan. Then you will provide enough water from the rock to satisfy the whole community and their livestock. Sa 9, so Moses did as he was told and took the staff from the place where it stood before the Lord. Now, sabi niya, then Moses and Aaron summoned the people to come together at the rock. So tinawag nila lahat, kapatid. Ano sabi ni Moses? Listen, you rebels. Makinig kayo, mga rebelde. He shouted. So, ibig sabihin, Moses now is in emotion. Kasi nagre-reklamo mga tao eh. Then, must we bring you water from this rock? 11. Then Moses raised his hand and struck the rock, twice the staff, and water gushed out. So the entire community and their livestock drank their fill. So anong hindi tama dito, mga kapatid? Ang sabi ng Lord, kausapin mo yung bato. Pero ang ginawa ni Moses, dahil sa emotion niya, hinampas niya yung bato. Amen? Mga kapatid? Ang sabi niya dito, speak to the rock over there. Then, anong ginawa ni Moses? Dahil nasa emotion siya ngayon, ang sabi niya, ang ginawa niya, tinaas yung kamay niya, he struck. Ibig sabihin is, pinalo niya yung bato, mga kapatid. He struck the rock twice with the staff. Amen? So ito yung problema ngayon sa atin. Yan pag-uusapan natin later on. Marami tayong alam sa salita ng Diyos, pero hindi natin naisagawa ng tama ang salita ng Diyos, mga kapatid. For sure nga, marami tayong alam sa salita ng Diyos. Bato-bato ng mga verses, kapatid. May iba pa, hindi talaga magpapatalo. Ba't ano nangyari dito, mga kapatid? Tingnan nyo, ano ang ginawa ng Lord sa kanya? But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, ang sabi niya, you will not lead them into the land I am giving them. Yan po ang rason na hindi nakapunta si Moses sa promised land. Bakit? Because of his disobedience, caused him personally
and prevented him from entering the promised land. The goal, which is ang goal ng entire journey. At hindi lang yun mga kapatid. Yung the time na lahat ng 40 above, hindi sila nakapasok doon sa promised land. Bakit po? Because of this disobedience. Now, meron sa salita ng Diyos na, mga kapatid, na pagkalapit ni Moses at ni Lord, nag-uusap pa sila harapan. Tandaan natin, ha? Kapatid, yung consequences, yung ating mga ginagawa lahat, meron pong consequences yan. Kapatid, yes, nandun yung grasya now. Pag-usapan natin yung grasya later on, kasi minsan nga, kasi ngayon tinandakan yung grasya eh. Ano ba talaga pagdating sa grasya? But ito natin pag-uusapan, kapatid. Ang sabi ng Lord, dahil hindi ka nagtiwala sa akin, you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land that I am giving them. Kaya nga, yung papasok na sila mga kapatid is, kinuha na si Moses. Amen? Diba pangako yun ng Lord, kapatid, sa kanila na pupunta sa promised land because he disobeyed. Not disobey na sinunod ang kanyang salita, kapatid, hindi niya nasunod na execute ng tama ang salita ng Diyos. Amen? Kasi alam ko, lahat tayo, nag-preach na tayo eh. Sa labas, nag-share na tayo eh. Dapat, maisabuhan din natin ng tama, kapatid, kasi it will cost us. Tandaan natin yan, hindi po naka-excuse si Moses, kapatid. It will not excuse him. Hindi siya exempted, kapatid. The same way din sa mga Kristiyano. Bakit? Pag-usapan natin ang parable of 10 virgins, akala na Kristiyano sila. Nag-aantay na sa Panginoon. Ano nangyari? Hindi sila nakapasok. So, huwag natin akalain mga kapatid, Kristiyano ako. Kasi pag na hindi natin na-execute ang tamang salita ng Diyos, kapatid, baka sa pag-aantay-antay natin, kapatid, only the Lord knows. Yes, that's true, kapatid. But this is a warning. Kasi kahit dito, mga kapatid, ay hindi po na ligtas si Moses sa bayad ng kanyang ginawa, mga kapatid. Amen? Sa palakpakan natin. So, hindi takot, mga kapatid. No? Amen! So, executing the word ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ko ba may sagawa ang salita ng Diyos ng maayos, kapatid? Amen. Kasi lahat, I'm sure, kapatid, na ang ating mga buhay is maraming kaparaanan paano tayo mag-preach. Through our action. Kapatid. Kasi, di ba, example, paano naman yung di makapagsalita? So, very unfair. So, we can preach through our action sa pamumuhay. Kasi, ika nga, ang sabi nila that actions speak louder than word. Do you believe? Amen? Do you believe, mga kapatid? Dapat, we have to live what we preach and we have to walk what we talk. Kung tayo ay Kristiyano, dapat nakikita natin at na-execute natin sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Di ba narinig nyo yun or naalala nyo that you do not use the name of the Lord in vain? Minsan na-use natin yun, kapatid. Sa ano po kaparanan? Sa ating mga pamumuhay. We are bearing, tandaan natin, dadala natin ang salita ng Diyos, daladala natin si Kristo mismo. So, tandaan natin na sa ating pagsalita, kapatid, meron siyang kapangyarihan. So, tandaan din natin na lahat din natin, pag hindi natin na-execute ang tama, meron din consequences ang lahat ng bagay pagdating sa Panginoon. Wala pong, kaya malaya ka gawin lahat eh. Pwede ka malaya sa consequences na yan. Amen? So, una mga kapatid is, lumakad ba tayo as an ambassador, kapatid, ni Kristo? Ano yung ambassador? Representante ni Kristo, mga kapatid. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa taga-Romans? Let us walk with decency. Decent ka ba lumakad? May dangal ka ba lumakad bilang Kristiyano? Hindi yung by lang mga kapatid, yung magiging mabuti. Yung pagkakaroon ng dangal na ikaw at ako ngayon mga kapatid, pinapriority mo ngayon na ambassador ako ng Panginoong Hesus. Representante ako ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang sabi niya, let us walk with decency as in daylight. Yung nakikita, kapatid, ang ating mga buhay na pagiging Kristiyano, not in carousing. Now, ang Romans history, mga kapatid, mahilig sa mga parties. Mga wild parties, yung mga carousing, at ang dulo niya is ang kalasingan, sexual impurity. Yung promiscuity, kapatid, ang ibig sabihin niyan is, yung natutulog kahit saan-saan. Yung ibig sabihin po niyan, yun ang nangyayari niya noon. Quarreling, nag-aaway, at nagsisilosan. Mga kapatid.
So, ibig sabihin na dapat ang ating paglakad ay mayroong decency. Decent, mga kapatid, as an ambassador. Pag sinasabing ambassador, mga kapatid, you must be hindi kayo makikipag-away. Di ba pag ambassador, very diplomatic yan. Nasa diplomatic corps ang tawag niyan, kapatid. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, hindi ka rin nakikisama, mga kapatid, hindi ka naging tolerated, but nagkakaroon ka din ng decency sa paglakad ng bilang Kristiyano as ambassador. Paano ka lumakad, mga kapatid? O paano tayo lumakad, lalo na sa ating mga trabaho? Sa ating mga personal, sa ating mga tinatawag na private spaces. Nagiging ambassador ba tayo? Ibig sabihin, naging representante ka ba ngayon ng Panginoong Hesus? Tagapagsalita, ika nga ang ambassador ng Panginoong Hesus, mga kapatid. As a speaker o mouthpiece of the Lord, of the Word of God. Kasi pinag-uusapan natin ang preaching, mga kapatid. Hindi naman kailangan, mga kapatid, galing kay Matthew 14:1. Hindi na kailangan yung ganun, mga kapatid. Basta magkakaroon ka na ito ang nasulat sa Bible, kapatid, mahalaga yun. Is a challenge yan, kapatid. Bakit? Kasi pag sa ating mga trabaho, minsan may mga tinatawag na kwentuhan o mga bagay na usapan, kapatid, minsan, nadadala tayo, mga kapatid. Instead na ambassador tayo kay Kristo, saan tayo na ambassador? Sa mundo o sa mga bagay-bagay dito, mga kapatid. Walking with decency ang pag-usapan. When we execute the Word of God, kapatid, dapat mayroon kang decente ka sa paglakad sa salita ng Diyos. Kasi pag walang decency, mga kapatid, you cannot execute the Word of God. You are using the Word of God in vain. Pinawala mo siya ng kabuluhan sa buhay natin. Kung magaling man tayo magsalita, mga kapatid, pero hindi mo naman tayo lakad ng tama kasi wala kang decent, kapatid, o hindi ka naging ambassador, kayo kay Lord mag-uusap, ano? Wala man itong, mga kapatid, wala man itong, kumbaga, condemnation. Pero ikaw at ang Lord ang mag-uusap niyan. Kasi lahat yan, may consequence yan. Kaya nga, ang sabi dito, Moses and Aaron turned away. Bakit po? Lumayo sila sa tao. Bakit? Kasi nagre-rebel din na, nagre-reklamo ng tao. Alam mo lang, kasama sila magre-reklamo. Sama-sama na sila. Lahat sila malilipon. Di ba? Ang sabi, lumayo sila sa tao. Tumalikod sila. Bakit? Kasi nagre-reklamo na yung mga tao dahil walang tubig. Anong pag ikaw yung leader? Oo nga, walang tubig. Tara, magreklamo tayo kayo. Ganun ba, mga kapatid? Decent, kapatid. Yung ano yung nararapat. Bilang tayo ay tumayo. Madali na ito, mga kapatid. Praise God. Wala ba natin si Lord? Very serious, ha? Amen. Pangalawa, mga kapatid, place spiritual boundaries. No, hindi yan siya sabing layuan, mga kapatid. Kasi bakit po? Si Apostle po, siya din nagsabi na yung mga taong nagmukhang religious, amen po, hindi denying the power of God, ang sabi, layuan nyo ito. Mga ano to, yung tatawag na nagmumukha silang Kristiyano, pero they are denying ano ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ano ang yung sinasabi mismo sa salita ng Diyos sa paano tayo lumakad. Now, dito tayo. Ano sinabi ni Apostol po kay Timothy? Take heed yourself unto the doctrine. Take heed. Ang take heed, kapatid. Iayon mo yung salita, kapatid, sa doktrina ng Diyos. At continue in them. Ipagpatuloy mo ito, for in doing so will be saved both yourself and those who hear for you, mga kapatid. So dapat ipagpatuloy natin yung mga sarili, kapatid, nagkakaroon tayo ng boundary sa ating mga spiritual na pananampalataya, mga kapatid. Na kung saan makikita natin ngayon, ito ba ay nakaayon sa doktrina magrereklamo? Kasi nagreklamo sila eh. Naayon ba sa doktrina pananampalataya ang isang Kristiyano na magprotesta sa gobyerno? Dami nyo yan. Makita, mga kapatid. Mga Kristiyano o mga mananampalataya nagprotesta sa government. Nawa, wala nagprotesta dito sa kumpanya, ha? Sa mga amo, kapatid. Kasi hindi yan kaluban ng Lord, kapatid. Alam niyo pag nagpo-protest ka, kasi lahat ng authority o lahat ng kapamahalaan is given by God. So you are now, kinukontra mo ngayon ang kapamahalaan ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ni Apostol, kapatid, kahit yung mga masasamang emperor noon, sabi niya, magpasako.
sa government, sa emperor. Kaya nga dito, pag makita niyo mga kapatid, na isang mananampalataya, sinasama ka, Brad, magreklamo tayo. O, mga kapatid, now, bring or put spiritual boundaries on that. Hindi mo siya, mga kapatid, iiwasan, but magkakaroon ka ng boundary, ibig sabihin, Brad, dapat ma-align tayo sa tamang doktrina. Brad, dapat ipagpatuloy natin, para sabi niya, for doing this, you will be saved, both yourself and those who hear you. Yung nakikinig sa iyo, mga kapatid. Kasi, pipreach ka na ng salita ng Diyos eh. Amen? Ano ang sinabi ni Moses, mga kapatid? Listen, you rebels, he shouted. So, nagkakaroon siya ngayon ng galit, mga kapatid. Kasi nagreklamo mga tao sa Diyos eh. Nagagalit sa ngayon sa mga tao, kapatid. So, ano ba ang dapat, mga kapatid? Amen? Dapat magkakaroon tayo ng spiritual boundaries. Kasi lahat ngayon na ating nakasamahan, hindi lahat, mga kapatid, tandaan natin to. Lahat tayo ay dapat magbantay. You have to be careful. Kasi at the end of the day, hindi ka pwedeng dipahan ng kasama mo, o ng papa mo, o ng pastor nyo, kapatid, o ni Kuya Nils, o sino man. Okay? Ang napakahalaga is, si Lord lang dapat ang walang boundary sa atin. Amen? Kasi lahat, marami tayong napapakinggan, mga YouTube, mga man of God, mga kapatid, or mga tinatawag natin, pagdating naman sa trabaho, kapatid, marami tayong na papakinggan doon ng mga kasama mananampalataya, but napakahalaga na sa tamang doktrina tayo, mga kapatid. Amen? At you have to also put boundaries with your emotion. Amen? Kasi kaya nasulat yan para magkaroon tayo ng tamang pangunawa, mga kapatid. Lalo pag sa emotion tayo, mga kapatid. So we have to place a restriction. Restricted ka ba ngayon pag nasa emotion ka, kapatid? Ambassador ka, hindi ka po pwedeng magwala niya. Kailangan mo mag-decency, may decency, at kailangan mo rin, mga kapatid, na to be in calm. Lalo na pagdating sa, nandun na, katulad ni Moses is, ang sabi niya, sumigaw siya, so nasa emotion siya ngayon, mga kapatid. Si Moses. So place spiritual boundaries within your emotions, and lalo na sa mga nakikita natin na mga kapatid na kung pwede mo siyang sabihin, Brad, hindi na naka-align sa Word of God. So dapat manatili ka doon sa salita ng Diyos. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Okay. Pangalawa, mga kapatid, pangatlo, posture as like Jesus is. Posture. Ano yung posture? Position yourself. Tumayo ka katulad ng Panginoon Jesus. Ang sabi niya dito, love has been perfected among us in this, that we may boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Now, saan ang Panginoong Jesus ngayon? Nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Ibig sabihin, He is in the reigning position. Ang sabi, He is. Hindi siya yung katulad noon na napakamatay para sa atin. Saan sa akin, naghahari siya. So dapat, ano ba talaga tayo? Ang sabi niya, kung gano'n ang Panginoong Isus, dapat gano'n din tayo sa mundo, hindi yung pagpunta doon. Ibig sabihin, kung anong posisyon ng Panginoong Isus, posisyon din natin ngayon. Na hindi ito na magkakaroon tayo ng pagmamayabang, mga kapatid, but dito pinapakita natin to demonstrate the holiness ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi pag hindi tayo nagtitiwala, kasi tingnan nyo, dito ang sabi, because you did not trust me enough to demonstrate. Meron pong kaakibat, mga kapatid, koneksyon ang ating paglakad sa pagtitiwala sa Diyos. There is a connection, mga kapatid, on how you trust the Word of God in demonstrating it. Kung paano mo pinapakita ang pinagkatiwalaan mo sa salita ng Diyos. Example, sa Baguio, sa Pilipinas, mga kapatid. I give you example. Pag binabagyo ang sa Pilipinas, kumusta yung ating mga, lalo na pag nandun yung kasama yung pamilya doon sa binabagyo. Na dito, tingnan natin, mga kapatid, kung paano tayo magkakaroon ng pagtitiwala as we position ourselves as Jesus is. Nakatulad din tayo dito sa mundo, kapatid. Jesus is reigning in the heaven with the Father. So sorry, dapat maghahari din tayo sa kabila ng mga sitwasyon. Kasi nang sinabi dito, kaya nga sabi niya, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. So ngayon pa lang, nagkakaroon ka na ngayon ng katayuan, mga kapatid. As Jesus is, so are we in this world.
Ibig sabihin, hindi ka tutak dito. Minsan kasi, pag may mga sitwasyon, tutak tayo eh. Nagitutak ba? Kawawa, parang naulanan. Hindi tayo tutak, kapatid. Kasi kung sino ang Panginoong Sus, ganun din tayo, sabi niya eh. Kaya nga tinawag tayo na magiging ulo. Kapatid, we are called to be the head, not the tail. At ang sabi pa ng Romans, we are called to reign, na maghahari dito sa buhay na to. Kaya balikan natin, no? Hindi ito mga kapatid na, sabi ko hindi ito boastfulness. Kasi minsan, pag nasa sitwasyon ng isang tao, masusubok talaga, no? So, at that time, ikwento ko lang, yung, na umapaw na yung mga tubig doon sa Bicol, Kabahayan. Amen. So, alam niyo po ba yung nangyari doon? Sa Bicol is talagang, so si Christine ba yung unang buhos ng tubig. So, kaya ang sabi ni Ate Jessa, yun yung tubig na sa lumapasok na mga kapatid. So later on, nakita ko sa mga news na talagang umapaw na, nandun na sa bubong. Pati yung SM nila, talagang naabot na rin mga kapatid, which is mataas yun. So imagine mo yun mga kapatid, hindi mo makakausap sila, pati yung bata, for 3 days. Amen. May marinig tayo, Brad, di mo na ako kasi babantayan ko sila or some point. Makita natin dito mga kapatid, yung ating posisyon. Now, hindi ko sinasabi kapatid na matigas ako or some point na wala ako talagang kahit kukunting na pag-alala. Napaka-hipokrito ko mga kapatid. Napaka-hipokrito ko niyan. But makita natin dito yung demonstration na kapangyarihan ng Diyos sa ating pinagkatiwalaang salita ng Diyos. Kung sino ang Panginoong Sus, dapat ganun din tayo na tumayo mga kapatid. Nagpipreach tayo eh. Nagdadala tayo salita sa Diyos eh. Example, makita kayo, Kristyano yan, Kristyano. Kung nagsalita ka naman ay hindi ka din katulad ng Kristyano. Ay, that is very basic. How about pag nasa sitwasyon? Mga kapatid, hasaan ka na? Lalo na pag may mga bagyo or mga sitwasyon sa buhay. As he is eh, kung sino ang Panginoong Sus, dapat ganun din tayo. Ang sabi niya, so are we in this world. So, this present time. Hindi yung tayo papunta sa kabilang buhay. Ang sabi niya, so are we in this world. Kung ano tayo ngayon, mga kapatid, maranasan natin kung sino ang Panginoong Isus in present day. Kung ang Panginoong Isus, naghahari, napakayaman, ay dapat mayaman pala tayo. Ay dito, prosperity gospel, kapatid. But the obedience, it leads also prosperity. Di ba? The word will say now, it will prosper. Di ba, kapatid? Very clear yan. Kaya napakahalaga ngayon na you have to speak. Kasi kung hindi ka marunong mag-speak sa situation, mga kapatid, wala pong mangyayari. Kaya napakahalaga yung pagiging mouthpiece, tinatayuan natin, mayroon kang decency at mayroong pagiging ambassador na kung saan nakita talaga sa buhay natin dahil nandun yung kapangyarihan at marami pong makakita ngayon, ano yan, Kristyano yan. Hindi lang ka Kristyano mga kapatid na, patanong, Kristyano ba kaya ito? Alanganin yan, kapatid. Napaka-alanganin yan na statement. Na magkakaroon, Kristyano kaya ito? Ang postura, hindi postura ng paano manamit, yung paano ka mong posisyon na nanalita as an ambassador, representante, kapatid. Ano pa? With decent, mga kapatid. Kung nakipag-usap din is, wala ka na rin restriction. Minsan, mga Saudi, alam mo yung mga Saudi may pag-usap, kapatid, hindi mo naman maiwasan yan. Alam mo mga pag-usap ng mga bastusan, my friend, just don't talk about this. Dapat meron kang restriction, kapatid. Ambassador ka, kahit naman walang mga kapatid na nakakarinig, but alam mo, may sinabi kanina, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Palagi kang sinasamahan ng Lord, mga kapatid. Saan ka ba matatakot? Kay Lord o sa tao? Ay dapat kay Lord. You have to demonstrate the holiness of God sa ating mga buhay by trusting God sa kanyang salita. Amen? So as Jesus is, ganun din tayo magpostura, mga kapatid, tumayo, lumakad, at maging representante, mouthpiece, at magkakaroon tayo ng, iba to, Christian to. Praise God. Amen ba tayo doon? Laman natin si Lord. Pursuing holiness. So we have to pursue holiness. Ano yung pursue, mga kapatid? Masasabing pursuing holiness. You are following as Jesus' example and standard. That is how we
help to execute the Word of God sa ating mga buhay. Pag sasabing holiness, mga kapatid, there is something about for being set apart. Kasi example, nasasalita ka ngayon ng salita ng Diyos, pero ang bibig mo naman, ginagamit mo naman sa ibang pananalita, you are not pursuing holiness. Mga kapatid. So dapat, hindi ko sinasabi to be perfect, but dapat you are working it out, pinipigilan mo, kapatid. Kinokontrol mo, dinidisiplina mo ang bibig mo. Kasi you are pursuing holiness to be set apart. Amen? Praise God. Langpan natin si Lord. Amen. Now, sama rin na tayo mga kapatid. Ito yung sinasabi ko kanina. Okay, ito yung sabahin natin, walking with decency, place restriction sa ating mga buhay, place spiritual boundaries to yourself, pursuing holiness. Meron sinabi ang, it's very, kumbaga, I am very intriguing sa verse na to. Ang sabi dito, babasahin ko ha, Hebrews 12:14, pursue peace and everyone as well as holiness, without which no one will see the Lord. Sa 15, see to it that no one falls short of the grace of God. Fall short. Ang sabi that, no root of bitterness springs up to the cause trouble and defile me. So, mayroon pa lang na fall short sa grace. Di ba lahat tayo is fall short of the glory of God? John, Romans 3:10. Lahat tayo hindi naabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mayroon pa lang hindi makatanggap sa grasya ng Diyos. So, huwag natin papalandakan ngayon, ay, grasya, grasya. Kasi ang sabi niya nito, see to no one, magbantay kayo. Baka wala, hindi niyo matanggap ang grasya ng Diyos. So, meron palang ma-fall short of the very grace of God. Naunawahan natin kung ano ba talaga ang grasya. Kasi meron ma-fall short dito, o meron pwedeng ma-fall short. Hindi mo maabot ang grasya ng Diyos. Di ba ang grasya is regalo? Bakit po? Kasi kailangan natin i-pursue ang peace with everyone. I-pursue din natin ang holiness. Para ang sabi niya, without which no one will see the Lord. At ang sabi niya, kailangan natin na, ang sabi niya that, no root of bitterness. Yung bitterness ba? Yung kapaitan sa puso. Because it will give us trouble, problema sa atin. Siyempre, problema talaga ang puso, mga kapatid. And, hindi lang ikaw, defile many. It will also corrupt sa iba, mga kapatid. But the thing is, I want to emphasize that there is also, the Word of God is, ang sabi niya, that no one falls short of the grace of God. So, hindi pa lang tayo lang yung na-fall short sa law. Meron pa lang ma-fall short sa grace. So, huwag natin akalain, mga kapatid, nasa grasya ka. Kasi ang grasya, hindi yan cheap. The Apostle Paul tells us, the grace is not cheap. Because it is life itself of Jesus. Yes, libre sa atin. But sa Ama, it cost Him everything. Because of the high price has been paid para sa iyo at sa akin. Kaya nga, tayo ngayon, tinawag ba tayo ng Lord? Wala pa ka natin si Lord. Lahat ang tinawag ng Lord, mga malakpak. Amen? Ang sabi niya, that, kailangan natin magbantay sa bawat isa para hindi natin makalitaan na matanggap ang grasya ng Diyos na mayroon tayo, mga kapatid. So, mayroong ma-full short sa grace of God. So, huwag natin akalain, mga kapatid, pagpaglandakan natin, nasa grasya ako. Kasi if you are not pursuing peace with everyone, kapayapaan sa bawat isa, at pursuing the holiness sa buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, at mayroon ka pa tayong kapaitan, ang sabi niya dito, then you will not see the Lord. Ibig sabihin, the salvation is not there. Kasi mo makita si Lord eh. Dineclare yan, mga kapatid. Kaya nga na-intrigue ako at that verse, uy, mayroon palang ma-fall short sa very grace of God. Even it is a gift, kapatid. So, conclusion na tayo, praise God. Executing the word is, paano po yan, mga kapatid? Ito na. Knowing the truth should affect the way we live. Alam natin ang katotohanan. Kaya ngayon, mga kapatid, do not be deceived. Evil company corrupt good habits. Awake to righteousness. Gumising ka sa katwiran and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Sabi na Apostle Paul, sinabi ko to para sa inyong kahihiyan. Ang sabi niya, evil company corrupt good habits. Ang napakahalaga dito, kapatid, kung tayo mananampalataya, dapat hindi ka ngayon ang ma-impluensyahan. Ikaw ngayon ang mag-influence sa kanila, mga kapatid. Now, take note, ang sabi, saan ka ba ngayon panatag na nakikisama? Kasi ang sabi nito, evil company corrupts good habits.
Kung sino sinasamahan mo ngayon, mga kapatid, either way, kung hindi ka maka-influensya sa kanila, ikaw ang ma-influensyahan. And you will be corrupted. Ibig sabihin, nawala na yung pag-preach mo. You are now putting the word of God in vain sa buhay mo, kapatid. Because you do not know what is important sa buhay mo ngayon. You don't know what is priority. Kaya nga pag magsalita tayo ng salita ng Diyos, kapatid, bakit napaka-delay, napakabagal ang answer ng panalangin? Yun mga kapatid. Yun ang pinakamaganda na tanongin natin si Lord. Because you did not awake to righteousness. Ang sabi niya, awake to righteousness. Alam mo yung, saan ka ba ngayon buhay na buhay? Dito lang tayo mga kapatid. Buhay na buhay ka ba sa mundo? Or buhay na buhay ka sa salita ng Diyos? Yan na yan mga kapatid. Ang sinasabi dito. Kasi mahirap ngayon mga kapatid. Kaya nga, know what is and isn't important. Ano ba talaga ang importante sa buhay na to? Ang sabi niya, knowing the truth should affect the way we live. Kung alam natin ang katotohanan na to, mga kapatid, at napakinggan natin, dapat maka-apekto sa pamumuhay natin. Not like tatawag natin kay Moses na napakinggan niyang katotohanan, pero yung naisagawa niya, mga kapatid, is hindi niya naisagawa ng tama ang sinasabi ng Diyos. Minsan, we are missing it out. Amen? So stop wasting our time. Wala tayo mag-waste ng oras. Maganda man yung mga extracurricular, mga kapatid. But the thing is, masaya ba kayo nakasama ng mga kasama mananampalataya? Ako masaya ako mga kapatid, for sure. Tayo pa tumayo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So huwag tayo magpapaninlang mga kapatid. Napakahalaga na ang samahan natin is kapwa mananampalataya. Amen? Now, hindi to sinasabi mga kapatid, na iwasan mo yung katrabaho mo, iwasan mo yung mga kaibigan mo na hindi mananampalataya. Ang sinasabi dito, saan ba yung kagalakan mo sa fellowship na yan? Kasi baka naman, mas nag-i-enjoy ka pa sa makikisama dun sa hindi mananampalataya kaysa mananampalataya. At kapatid, huwag natin nakalain na kaya tawag natin na matatag ito, Brad. Kasi alam niyo po kapatid, pagkasama mo talagang magmumura, literal magmumura ka din. Pagkasama mo yung nagbibisyo, literal, ganun din. Yun din yung gagawin, mga kapatid. Ibig sabihin, there is an influence. Meron talagang influence yan, mga kapatid. Ang spiritual na tawag niyan is, meron siyang term, spiritual transference. You do not know, but sa spiritual is behind, it's also working. Kasi ang satan ng Diyos nagtatrabaho eh. Yung mga ganun din mga kapatid, nagtatrabaho din yan. Kaya nga ang kaaway nagtatanim mga kapatid. Hindi yan yung automatic na nabigyan ka lang na Meron niyang ginagawa ng kaaway na nagtatanim. Kaya ang napakahalaga ngayon, alam natin ang katotohanan, amen po? It must affect our life, kapatid. Preach the word. Speak the word sa ating mga situation, mga kapatid. Kasi napakahalaga na sa panahon na ngayon is yung panatili natin sa Panginoon. Ang sabi niya, for some do not have the knowledge of God. So, Apostle Paul is talking about the believers of Corinthians. Meron pa talagang yung tinatawag natin, yung hindi lang ito knowledge dahil maraming alam sa salita ng Diyos. Alam yung knowledge mga kapatid sa nais ng Lord, sa buhay mo, sa mga desisyon na kailangan nating gawin sa paglakad sa buhay ito. Know what is and isn't important. Dapat alamin natin kung ano importante mga kapatid at yung less important sa ating mga buhay. Alam ko lahat, mga kapatid, is kailangan natin dito magtrabaho. At some point, kailangan natin na makikitrabaho sa mga lalo hindi mga mananampalataya, sa ating mga katrabaho, iba't ibang mga lahi. Now, this is not the time mga kapatid na kailangan nating balikan. Lord, baka nagiging masaya ako doon sa nakikasama sa mga ganon na mga hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin na huwag mo silang samahan. Hindi ibig sabihin na naiwasan mo sila kapatid.
The only thing is, huwag tayo magpapadulang. Kasi you will be corrupted. Kapag yung mananampalataya natin, mahaluan kapatid, kumbaga, ma-fertilize, hindi na siya puro. Kaya nga, dito is, sa ating mga buhay, is kailangan natin mga kapatid, ang isang awake to righteousness. Ano yung awake to righteousness? Magising tayo sa kalulinan ng Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Remember this church, lahat tayo is mayroong pagkatawag na ibahagi ang salita ng Diyos. Dito man yan sa loob at sa labas man yan. Now God has given us the opportunity. Hindi po aksidente kapatid na nandito ka at tinawag ka ng Lord at nakikinig ka ngayon sa salita ng Diyos. Let's start to walk with the Lord. Let's start to walk rightly sa Diyos. Pisahin natin sa bawat araw mga kapatid na lakaran natin ng tama ang pananampalataya na mayroon tayo. Isang point, wala mang makakita sa mga personal natin na pamumuhay kung saan ikaw at ang Lord lang ang nakakaalam mga kapatid. Thank you, Jesus. Kasi magsisimula yan mga kapatid na hindi natin mailakad ang salita ng Diyos ng tama dahil sa mga pamumuhay at buhay natin in some point is being influenced by the world at even sa ating mga nakakasama. Dapat tayo mag-influence sa kanila sa mga hindi mananampalataya mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord will bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you His peace. Father God, we thank you for your word tonight, and we ask, Lord, and trust that in the name of Jesus, Lord, tulungan niyo po kami ang paglakad sa totoong pamumuhay bilang mananampalataya na kung saan, Lord, dala-dala namin ang iyong mga mayamang salita sa aming mga buhay. At hindi namin ito kayamang na aming sarili lamang. Bagkus, Lord, we are inviting your Holy Spirit, Lord, to help us na malakaran namin ng tama, masundan namin ang iyong mga salita, Lord. Sa gabing ito, Lord, nandito kami sa kalagitnaan, nakatayo sa iyong presensya. At iataas namin ang aming mga buhay sa iyo, Diyos. Hawakan mo ito, Lord, mula ngayon. Ano mga kamalian namin, Lord, kami may humingi, Lord God, na kapatawaran lahat, Panginoon. If we are using your name in vain, if we are using your word in vain, Lord, nandito kami, Panginoon. Turuan at tulungan niyo po kami. Thank you, Lord, for reminding us once again sa iyong kabutihan, sa iyong awa at habang alam namin, Panginoon, na nandyan ka sa amin patuloy na inaabot ang iyong mga kamay sa amin. Kaya, Lord, nandito kami, Lord, sa aming mga buhay, ang mga buhay namin, Panginoon. Deklarahan namin, Lord, na hindi kami bibitaw sa paghawak sa iyong Panginoon. In Jesus' name. Salamat sa mga sitwasyon ng bawat isang Panginoon. Lord, alam namin that you are our provider. Lord, we speak in the name of Jesus in every financial challenge. Lord, there is an outpouring of floodgates. Hallelujah, blessing in Jesus' name. Lord, we speak sa mga lahat na nakaranas ng kasi-klaseng sakit in Jesus' name. Lord, let it pour out. Hallelujah.
the blessing of healing in Jesus' name. Hallelujah. Lord, meron man nakaranas, Panginoon, na mga broken relationship. Lord, I speak right now, restoration in Jesus' name. The restoration of relationship, Lord, sa bawat kapatiran, sa bawat magkaibigan, even sa trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, let it be. A miracle will happen, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, meron man nanakawan ng kaaway financially. Hallelujah. Sa mga oras, sa mga panahon, Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang kayang mag-restore. Lord, right now, I declare it will be restored. Ang lahat ng ninakaw ng kaaway financially, in Jesus' name. And we are rebuking, Lord, the work of the enemy. Hallelujah. Na siyang sumira, magnakaw at pumatay sa alimang respeto na namin mga buhay, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, magaganap, Lord, the great revival in this church, a great deliverance, a great awakening to your righteousness. And even, Lord, we are declaring there will be a fruitfulness sa bawat individual at sa bawat Panginoon. Mga kaluluwa na inakay mo dito sa lugar ito. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise, Lord. We give you praise. Hallelujah. Lord, tiyataas namin, even, Lord, ang bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, fill us with your spirit. Fill us with joy. Fill us with excitement once again. Revive us, O God. Hallelujah. And fill us with the life that comes from you, Lord Jesus. And we are here, Lord. Let your spirit be poured out sa bawat isa sa amin in the name of Jesus. And we are receiving that, Lord. Church, believe it, anumang mga pinanalangin natin at pinadala natin, tandaan natin, God knows your needs. Alam ng Diyos ang kailangan mo, kapatid. Make Him priority, and He will make priority of our needs. Pag i-priority natin si Lord, ang mga pangangailangan natin ay prioridad ng Panginoong Diyos, kapatid. He is our Father. He is our provider. He is our healer. He is our everything that we need. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you praise. We thank you for your message. We thank you for the privilege. And we are declaring it by faith that we receive it, Lord. Ang lahat ng pagpapala mo. In the name of Jesus. Church, hallelujah. Believe it. Amen. Hallelujah. Bago natin silyuhan sa panalangin, amen? Hallelujah. Allow me to give a powerful revelation sa ating Panginoon. Ginamit po yung buhay ni Moises. Once and for all, Moses is a great man of God, church. The Bible speaks, dumating din sa punto na he refused, kaya umabot ng 80 years bago siya bumalik at ginamit ng ating Panginoon. And yet, he encountered failure. Hindi po tayo malayo, mga kapatid. Naniniwala po ako na lahat po tayo nagsusumikap, amen? We give our best just because ito yung pinakamaganda sa lahat. Kung maalala ninyo, mga kapatid, nung nasa battle sila ni Joshua, pag itinaas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo sila sa labanan. But mayroon pong significant, kaya po nasabi kanina at nakatala ito sa Biblia na hindi talaga nakapasok sa promised land si Moises. Alam mo po kung bakit? Ito yung pinakamabigat na rason kaya hindi siya nakarating at ipinasa o ang leadership ay ibinigay kay Joshua. Kaya napakahalaga na mayroong Joshua sa church. Nung ibinigay ng Panginoon ng instruction kay Moises na magpadala ng 12 spies para tingnan, aralin sa loob ng 40 taon o 40 days. Nung pagbalik po ito, isa-isang naghayag.
ng kanilang nawigtisan. At dalawa lang po doon ang nanindigan. At wala pong iba, si Joshua at si Caleb. Kaya, nung magkagulo ang Israelitas, mga kapatid, ang hindi nakita ni Moises ay yung favor ng Panginoon na ginamit si Caleb at Joshua na kasama natin ang Panginoon, mananagumpay tayo. Pero dahil pinakinggan ni Moises ang boses ng karamihang Israelita, mga kapatid, sinabi ng kanina na lahat ng mga matatanda namamatay. At ang nakapasok sa lupang pangako ng ating Panginoon na nilit ni Joshua at ni Caleb, 20 below. Kaya tingnan natin, let's examine our lives today. Hindi po malayo si Lord. Meron pa po tayong pagkakataon. Maraming pagkakataon, mga kapatid. Ano ba ang pinaglalaban mo? Moises, he fight for the good fight of faith. Dumating sa kanyang buhay na naging failure siya. Kaya magbantay tayo. Lalo na sa kasalukuyan. Bad company will corrupt. Kaya mahalaga na tayo yung mag-reflect. Gamitin tayo. Tayo yung pinaka-living testimony, mga kapatid. Ingatan natin yung kayamanan na pinagkatiwala ng Panginoon. Huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Because He never changes. He's the same yesterday, the same today, and the same tomorrow. Now stand your ground. Stand your ground and have faith. Maharap kayo sa ating Panginoon. Preach the word, read the word. Season or out of season, you will stand your ground. Hindi tayo pabaling-baling nangyari kay Moses ito. Dahil sa galit ng mga Israelita, tinangka nilang patayin si Joshua at Caleb. Pinanigan nito ni Moses. The Bible speaks, yun yung rason kaya 40 years siya lang paikot-ikot. Papayag po ba tayo, mga kapatid? Na hindi natin matungkol. Ngayon, tinuruan na tayo ng Panginoon. Binigyan niya sa atin lahat ng kaalaman. Papayag pa tayo na manatili kaalaman na lang. Di ba na makaganda pag kasama natin ang Panginoon na mamumuhay tayo. Siguro, nandoon man tayo sa mga sitwasyon, kapatid. Pero hindi po nauruli ang Panginoon. Hindi po siya malayo. Nasa harapan po natin. Nasa harapan mo, kapatid. Ang tanging nais ng Diyos sa bawat buhay natin na matuto tayong sumunod instead of wrestling sa pinagmagawa ng Panginoon, sa pinanais ng Diyos sa ating mga buhay. Why not today, let's kneel down and ask the Lord, Lord, ano po ang purpose ko? Ano po ang magagawa ko, Panginoon, sa iyong kaharian? Ano ang maaaring mai-contribute ko? Yung dalawa kong kamay, Panginoon. Yung pong buhay. This is the moment, church. Remember when Joshua shouted on Joshua chapter 24, you can serve the man, emotion, your pride,
But in just 1 second, this. But for me and my house, we will serve the Lord. Ipapamanin ko sa inyo, mga kapatid, yung word ni Lord. Yung leadership ng banal na Espiritu sa church na to. Serve the Lord your God. Do not use the name of God in vain. Serve Him wholeheartedly. Give your emotion, give your pride to the God we have. Yung John offenders si Moises, he thought that He is near sa ating Panginoon. Yes, it has been believed. Pero dumating sa pagmamalaki. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos na tinawag na hindi siya nakapasok. Nakita lamang niya ito. We have all the chance, church. Serve well. Dahil kung ano ang itinataling natin, yun yung ating aanihin. Marami pa po tayong pagkakataon. And I pray that this church will be delivered. This church will encounter Jesus. That this church will be burned by the fire of the Holy Spirit. Burn all impurities. Na kahit saan tayo dadalhin, saan ka dadalhin, kapatid, you have the fire of faith which empowered by the Holy Spirit, the emblem of the Holy Spirit. Allow Him. Allow the Lord. Give everything. Ang ganda ng mensahe sa ating harapan. Huwag nawa manatiling gano'n na lang. Magkaroon nawa ng impact ito na pagbabago sa ating mga desisyon, kapatid. I'm not forcing you, but I'm telling you what life could be without Jesus. Marami po akong na-encounter ng mga great man of God. But the end of failure because they had the Word of God in their life. May pagkakataon pa tayo, mga kapatid. Napakapalan po natin sa araw na to na may ginamit ang Diyos para ituro sa atin yung mga principles na yun. Nasa atin ang desisyon ngayon. You have all the free will, church. Still tali ang kombinante ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Subukan mo ang Panginoon, kapatid. Huwag lang magiging kaalhaman, bagkos kausahin mo ang banal na Espiritu. You want a good life? You want a life that's sustained by His grace? Ito na yan, mga kapatid. Lift up your hands, lift up your hearts, lift up your lives and give to the Lord. I pray na ang kongregasyon na ito ay walang ibang tanging makikita at maranasan kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ako sobrang saya po ng puso ko, mga kapatid. Sa kabila ng kapaguran, bakit masaya po ang puso ko? Sinarinig ko yung aral. Yun yung aral na nais ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin magdesisyon. Do not harden your heart in Jesus' name.
Decide to obey. Decide to follow. Dahil si Lord po yan, salita po niya yan. The word of the Lord will not return to him void, but it will accomplish something sa bawat buhay natin mula ngayong gabi. Open your heart. Allow Him. Dahil ito na po yung kayamanan natin, mga kapatid. Salamat sa binigay ng Diyos na mga pabor. But without Him in our life, this life will be empty-handed. But I pray that this church, your life, will be full of grace and knowledge and encounter the Holy Living God. Kaya, mula ngayong gabi, subukan mo ang Panginoon, kapatid. Nasa harapan mo lang siya. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kuya Bill, lapit ka dito. Hallelujah, Kuya Clay, lapit ka sa harap. Bago silyohan ang Kuya Bill sa panalangin, so kasama natin yung panalangin si Kuya Clay. Hallelujah! Praise God! Taas natin yung kamay natin sa buhay ng Kuya Clyde. Ako po'y nagagalak. Kuya Rupi, lapit ka dito sa harap ko. Hallelujah. Father God in heaven, you're the grace, you're the powerful God we have. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Narito po kami, Panginoon, sama-sama kami nagtaas ng aming mga kamay as a blessing. Lord, narito po ang buhay ng Kuya Clyde. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, nariyan ang biyaya mo at grasya mo sa kanyang buhay. Lord, isang karangalan na gamitin mo ang buhay ko, ang buhay namin, na mawitnisan ang hindi lang basta kabutihan mo, kundi yung grasya mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, allow your Holy Spirit to sink in sa kanyang puso. Na kung saan man siya naroon, sino man ang kanya makasama, He will win the souls to you, Panginoon. Lord, deliver him, give him the knowledge of your will, and give him all the resources. I pray in Jesus' name, na ang kanyang paglakad, Panginoon, ang kanyang buhay, na nariyan ka sa kanyang puso ay hindi makura, Panginoon. Bagkus, Lord, tutubo ito, Panginoon. In this I pray, through Christ Jesus our Lord and Savior. And the same prayer, Lord, sa buhay ni Kuya Rupi, Lord. Hindi aksidente na nakarating siya sa ubasan mo, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang desire. Maraming salamat sa kanyang buhay. Na nakita ka niya, Panginoon, na nasa harapan niya, O Diyos. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Hallelujah. Sa kanyang pagbabiyahe ng malayuan, Lord. And still, Lord, you keep him in Jesus' name. Salamat din sa lahat ng narito, mga kapatid, Panginoon, ang mga ginamit na naging mouthpiece mo ngayon, Lord, mula sa opening prayer, sa giving ng Kuya Eli, ang nagpapawit ang Kuya Richard, ang mensahero mo, Panginoon, Kuya Nels, lahat ng mga instrumentalists. Lord, I pray blessings upon blessings declares from your word. Say in your word, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope and the future. Church, hold on. Stand your ground. Believe and have faith. The Lord has greater things are yet to come on your life. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taga-Maalin. Salamat sa mga dana, sa John. Lord, hallelujah. This prayer will be a blessing sa buhay ng mga kapatid, mga nanay. Lord, marami kang gagawin proportion sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, sa mga kapatid na hindi namin nakasama, Kuya Larry, Lord, ano man ang naging rason, Lord, we pray. Hallelujah. Na ngayon pa lang, Lord, meron ka na, Panginoon, inilagak sa kanyang puso. Ano man ang battle na meron siya, Lord, nawa makita niya, kasama niya kami, Panginoon, sa panalangin. In Jesus' name. Lord, maraming salamat na sa aming pagsasaluhan, physical, Panginoon, sa mga kamay na naghanda dito. May you bless them
Hallelujah, ang provision na kung saan, Lord, ikaw pinagmulan sa lahat ng resources na mayroon kami. Salamat, Panginoon, na hindi mo pinagkukulang ang kongregasyon mo. And Lord, I pray sa buhay ng Tita Marcel, hallelujah, Ate Jolie, sa lahat ng mga kapatid na na-involved sa kitchen ministry, transportation ministry, at Kuya Alvin, sa lahat, Panginoon. Tayo, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming Master, Lord. Salamat sa gabing ito, O Diyos. Lord, patuloy na sa iyo namin ipagkatiwala ang araw ng bukas at tulungan mo kami. Empower us by your Holy Spirit in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, lalo na, O Diyos, sa biyahe at flight ng Kuya Bon. Lord, we pray and declare by faith ang pananagumpay ay kasama niya, Panginoon, sa travel na to, na safely siya makarating sa Pampanga, Lord, in Jesus' name. Salamat sa araw na to, O Diyos. Patuloy na protektahan mo, i-preserve mo ang iyong mga anak kasama ang mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoon, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Church, claim and declare your proportion. The Lord is willing in Jesus' name. Amen. Hello, picture tayo. Oh, picture tayo. Picture tayo. Kita na tayo.